Ang accomplishment na hindi ko makalimutan is nung platoon leader ako sa 1st Mech Battalion. Doon natasking ako na magdala na yung apat na vehicle na ma-opcon kami sa 47 IB. Yung operation na yun is napunta sa magandang score na kahit opcon units kami, nakilala yung Armor Division sa bilang isang game changer ng operation. Once na mag-appear na yung vehicle namin is nagdadalawang isip na yung mga rebels kung itutuloy pa nila yung laban o susuko na sila. Parang ano sir, itong Armor is game changer. Game changer ng operation si pag papasok na yung mga vehicle namin is more on na times na mga laban is nag-a-atras na yung mga kalaban. Or sa lakas ng firepower na dinadala namin, dun nagkukan yung lahok ng laban. May mga times sir na kumbaga ina-ambush yung ano nyo, yung vehicle or tangke, lumang pangalaman. Sa ibang area, especially sa Maguindanao, hindi porket naka armored vehicle tayo is hindi na tayo tatabla ng kung ano-ano. Merong kahinaan din naman na yung vehicle natin, especially sa RPG, IED. Yan yung mga high-powered guns na kayang mag-penetrate sa loob ng mga vehicle natin. Pero paano nyo maiwasan mga ganun ba? Pag nagkakapasen tayo ng reconnaissance muna, especially sa mga intel na pwede tayo drone surveillance muna bago tayo pumasok sa isang area para maiwasan natin na masira yung vehicle natin and malis yung casualty. So parang ano talaga sa pag lumalakad si Armor is talagang consider na yan na safe na yung daanan, especially sa landmines or Anti-tank weapon. anti-tank. Mas maganda na siguraduhin natin na malis yung IED na yon. Kung may time din kasi na during recon, hindi naman natin 100% sure na ligtas agad yung vehicle natin sa mga IED. Or may mga rebels dyan na may dala sila talagang RPG para, kasi kung sa mga inaabangan na rin kasi yung mga vehicle natin sa mga kalaban na gusto na rin nilang especially na masira kasi ito yung firepower na wala sila eh. So parang ang dami nyo, kumbaga kung wala pa lang sa kumbatan sir, ang dami ng risk na hinaharap. Maraming risk na. Sa umpisa pa lang, pag vehicle mo masira during firefight, malaking impact na yun na mababago sa laban. Ano yung napapansin nyo sir sa mga tropa, lalong-lalo na kung kasi game changer si Armor kasi so, high moral na yung ano, diba? Pag nandun na kayo. Oh. Kayo naman sir as operator ng ating mga tangke, ano yung napapansin nyo na sa ating mga kasamahan ng mga infantry unit? Once na makita nila na pumapasok na yung mga vehicle natin na pumuputok ng malakas na nakakatulong sa kanila na masuppress yung target nila, doon natin makikita na malapit na ma-accomplish yung mission natin na malapit lang matapos. Yung mga infantrymen namin sa naka-opcon sa amin is masaya na sila. Pag pumasok na yung armor and pag naka-opcon sa kanila yung mga vehicle namin. Ano ang pakiramdam nun sir na kayo yung mga game changer? Kasi masasabi natin siguro malilesen o pag-asa na rin siguro pag nandun na kayo kasi lalo-lalo na kung sobrang kami ano yung ganun yung pagtingin sa inyo minsan na Especially during firefight, bilang ko ng mga vehicle natin, isisigurado natin na fully maintenance yung mga gun nila para hindi tayo
imbis na game changer tayo na tayo yung mag-a-attack ng suppressed fire sa mga kalaban, pag hindi naka-maintenance yung gun natin, masira during na situation na ganun is parang tayo pa yung nagpapahirap sa kanila kasi yung vehicle natin pag nasira, kuwan pa nila, cargo pa nila. Imbes na kami lang yung kuwan, kaya sinisigurado natin na during na mga ganitong situation, walang pumapalpak na, walang masisira na mga vehicle natin. Ano yung pinakamatagal na labanan na naranasan mo? Sa personal experience ko is, tumagal lang siya ng mga 20 to 30. Minutes na. Hmm. Yung putukan na yun. Pero minsan din siya nagre-return fire ang kalaban sa kanto niya. Maraming times na prone yung natin, vehicle natin. Minsan yung mga salamin nila is ini-snipe ng mga kalaban yan. Yung gun natin, camera ng gun natin is ini-snipe din ng kalaban yan. Prone yung mga driver natin and mga IED. And minsan yung mga kalaban, makita mo na may dala talaga sila na RPG na nakaprepare na talaga sila sa mga armored vehicle. Kaya habang nag-e-evolve din yung mga panlaban ng Pilipinas, yung mga kalaban natin is hindi rin sila kampante na naghahanap din sila ng kanilang upgrade na kung paano nila tatalunin yung mga, especially mga armored asset namin. So sa yung experience mo sa karanasan, lalo na nag-Mindanao ka, diba? Mostly naman sir, ang tangke is sa mga Abu Sayyaf. Yun ang palagi nyo na-encounter. Especially yung PL ko, yung mga armored vehicle natin is gamit na gamit siya sa Mindanao area, especially sa Maguindanao. Yun, yun sa first assignment ko. So parang doon ka talaga sir Doon ko na ranasan yung pagiging platoon leader talaga. Yung gamit na gamit yung all throughout na pinag-aralan mo sa school. paano ka? Ano yung nagiging ano mo? Hindi mo malimutan yung nagpatuloy ka dyan sa Mindanao. Ang experience na kwan ko is yung naging officer in charge ako sa isang detachment na naghawak ako ng 5 tropa and 20 na kapgo. May time doon na yung assignment ko na yun is nasa taas ng bundok na possible info ng mga intelligence notes is pinagtitrainingan ng mga Abu Sayyaf yung taas ng pinagpipestuhan ng detachment namin. Kaya doon ako nilagay para mapigilan yung pagpasok nila para sa training base na ginagawa ng mga kalaban. Yung time na yon sa hindi na strict ng pagbabantay namin doon sa area na yon, nagkaroon ng ako ng mga kalaban na kahit yung mga civilian doon na tumitik-tik sa detachment namin, hanggang sa one time na naglakas loob na pasukin ng mga Abu Sayyaf yung detachment namin sa sobrang stricto ng pagbabantay namin. Yung time na yon is siguro alas 8 ng gabi, nag-umpisa na gumapang palapit sa amin yung mga Abu Sayyaf na almost 10 meters na lang yung pagitan namin ng firefight namin na makita mo talaga yung mga kalaban na naghahagis sa'yo ng granada, mga tumatayo na, bumabaril na. Doon, sa labanan na yun, na ako yung nag-command din, especially sa mga kapgo, mga tropa namin na pumunta agad sa kanilang defensive position, mga battle position nila, mga post nila. And sa kuha nila, yung tinatarget nila doon is yung barracks ko na pilit nilang tinatapunan ng granada. Pero successful naman na nakatapon sila, kaya lang sa sobrang kuha lang din, pananaling, hindi siya sumabog talaga doon sa loob mismo ng barracks ko. Ano ang pakiramdam sir na nasukin ka ng kalaban? Yung time na yun is Kabado o ano? kinakabahan man ako, pero kailangan kong gawin yung tungkulin ko na kailangan kong dalhin yung tropa sa hindi nila mapasok tong detachment namin. So parang kailangan mo pa rin. Kailangan ko i-depend talaga siya sa hindi makakapasok yung mga kalaban na walang mangyari sa amin din. Nagtagal din sir.
Yung firefight na yun, umabot din siya ng 10 to 20 minutes. Hindi sumisigaw mga kalaban. Sumigaw na sila ng, marinig mo na, nag-aluhakbak na sila. Winawag yung gate namin mismo, pinipilit nilang buksan. Buti na lang siya na, nakalock talaga siya ng padlock. Yung kadena. So, mga ilan na kayo dun sa loob sir? Nung time na yun, siguro nasa mga 15 personnel lang kami. Tapos, ikaw yung Ako yung officer in charge doon kasi kasi gano'n nakakritikal yung time na yun, naghigpit sila na papasukin doon sa taas. anong taon yun sir? 2021. 2021? Kumusta yung ano sir? Naging wala namang After encounter naman niya, may dalawang tuwa pa kami na WIA pero naka-recover man siya. Wala namang tama na critical. So, ang hirap nun sir, no? Parang yung kasi kababago mo palang ano doon, tapos yun na yung sumasalubong sa'yo. Yun na yung pinakaunang experience ko bilang nagkaroon ng firefight So, 2021 sir. 2021. Paano mo yun sir? Paano mo na-maintain yun? Ano yung, kasi, pag sinasabi parang natili kang kalmado kahit pressure, ikaw pa nagkukuman, kabago-bago mo pa. Paano mo na pag ano yun, yung mga tao mo na Yun sa mga tropa doon is matagal na silang assign doon. Parang kung mga gano'n na situation, alam na nila kung paano yung action na gagawin nila agad. As bago pa lang doon, ako yung pinapanatili ko lang na basta hindi lang makapasok yung kalaban na hindi kami kung ano doon, nagtawag agad ng reinforcement. And nagdadasal lang talaga na walang mangyaring masama, na hindi magtagumpay yung mga sumusugod dun sa detachment namin. more or most likely sa mga ganong situation na naghaharas ng mga detachment. Gaano sila karami sir? Sa isang siguro nasa mga 2 platoon din siya. Kasi yung nag-reinforcement nun is meron pa silang isang platoon na nakareserve sa papasukan ng reinforcement. Kasi pinipilit lang nila, parang gusto nilang palibutan mismo yung detachment ko nun. After ng ganon na situation, ano yung naramdaman mo sa After ng ano, may nabago ba? Kinabahan ka ba? sa una talaga, hindi naman nawala talaga yung kaba natin. Yung after na, After niya, doon ko na-feel na ito pala talaga yung trabaho ng sundalo. Yung kailangan mong, kahit yung kaligtasan mo is mauna na matupad mo lang yung tungkulin mo. sir, ano yung pinaka the worst na nangyari sa'yo na hindi mo makalimutan? Yung pinaka hindi ko makalimutan is yung year 2021 na nagpinatasking ako na magdala ng isang platoon ng armored vehicle natin. And mayroong isang barangay doon na papasukin kami sa Maguindanao na positive na pinagpepestuhan ng mga kalaban. During movement namin, wala pa naman na ganong firefight hanggang sa mismo papasok na mismo nung barangay nila. Doon na kami na nagpauna ng putok yung mga kalaban, pumipitik sa mga vehicle natin. So parang ano sir, walang mga infantry, kayo muna. May mga infantry na siya, pero yung movement namin is sabay-sabay na So talaga. parang ganun, di ba ganun naman yung style? Sabay-sabay kayo, company movement. Sa parte yan sir, Sa Maguindanao, so Abu Sayyaf yun. Abu Sayyaf. Mga kuwan. So sa inyong na sektor, kayo yun. Sa sektor namin, doon pa lang, pag malapit na kami doon sa mismong objective namin,
doon mo maramdaman na may kalaban na talaga kasi pinapaputukan na kami. Yung unang vehicle namin, pinipitikan na talaga nila. Andun na yung sign talaga na may present talaga ng enemy. Barangay yan, sir, di ba, sir? Barangay. So, paano yun, sir? Paano? Nung papunta kayo doon, gaano kalayo yung ita-travel nyo? Nag-travel kami sa batalyon namin, almost 2 kilometers. Yan. Papalapit doon sa objective. Mm. So, after na, sir, anong nangyari? After nun, tumigil na yung putukan, nag-return fire yung mga vehicle natin. Ngayon, kasi wala pa kami sa objective namin mismo, doon namin ina-advance yung vehicle namin. During advancement namin, yung unang vehicle namin is nai-ED siya. Nasa 100 meters sa objective namin, doon siya na-pin down yung isang vehicle namin, yung aming unang vehicle. So, Leading vehicle namin, yun yung na-pin down siya. anong vehicle yun, sir? Armored vehicle na APC. So, nung araw na yun pa rin? Yung araw pa rin na yun. So, anong nangyari sa ano doon, sir? Ikaw yung... Asa ko yung PL doon. Bali, company operation siya. Bali, dalawa kaming PL. Yung isang unang PL namin is, yun yung nasa unahan. Na leading siya. Siya yung nagdadala ng 4 na vehicle sa unahan. Okay. Ako naman is yung sa may likod. 4 na vehicle din yung dala ko. Nung na-wounded siya, kasi yung mismong sinasakyan ng leading vehicle, andun din yung platoon leader nila. Si platoon leader. After nun na landmine yun, na pin down yung isang vehicle namin, ako na yung nag-patch up na kung paano i-extract yung isang vehicle namin na pin down sa unahan. Para hindi na siya tumagal, maabot namin yung aming objective agad. Kasi critical yung oras na yun na meron kaming sinusunod na oras na dapat ma-hit yung objective na yun para hindi kami makakuan sa ibang opposing forces namin na kasama na ma-hit din nila yung objective nila. So, after nun, sir, tuloy pa rin? After nun, tuloy pa rin kami na iwan lang kami ng vehicle para ma-extract. Hanggang sa successful naman siya na-extract. After ng plano namin na gano'n na lang na mag-iwan lang ng vehicle, nagdiretso na ulit kami para ma-hit na namin objective namin. During movement namin, meron din kaming nakuha na mga nakatanim pa rin na mga IED na nakita na namin na hindi na sumabog ulit. After nung movement na yon, yung mga IED na nalampasan namin, nilalagyan na lang namin ng markings para sa mga EOD na sila na lang yung magtanggal. After 10 minutes na movement namin na dahan-dahan na lang, na-reach na namin yung objective namin. After ma-reach namin, nagkaroon na kami ng position ng mga battle position namin para sa defensive position kasi matatandaan ko na sa 1600 na yun ng hapon. Malapit na kaming magdilim, kaya kailangan na namin mag-establish ng defensive position. Nung naka-establish ng defensive position na kami, naatasan naman ako na mag-conduct ng clearing sa paligid. Tinitingnan natin kung may mga nakatago pa ba na mga kalaban or may mga naiwan ba sila na magagamit pa ng bilang recover item ng mga kanila. Ngayon, nung nagkuhan ako, natasan ako na mag-clear, nagbuo ako ng isang team na sinamahan ko na lang din. Ako na mismo yung nagdala ng team kasi hindi man kami masyadong kwan din. Kulang din na rin kasi kami ng tao, kaya team na lang yung nabuo namin na magkakandak ng clearance. Pero ano yun, sir? Pag gano'n na situation na mag-clearing kayo, gaano kalayo from your vehicle na iikotin nyo na mag-clear? Or distance? Yung sa kwan namin is dapat nasa 500 to 700 meters lang. Hindi kasi kami pwede lumayo sa farm vehicle din namin. Okay.
Yung sa objective namin, yung paligid kasi noon is school siya. School siya, tapos may kabahayan, tapos may isang moske. Pero walang tao. Walang tao kasi nung nagkaputukan na, nag-exit na yung nag-evacuate na yung mga civilian. Okay. Nung unang clear namin is yung sa school, successful yung clear namin na wala talagang walang IED, wala na mga kalaban na pwede nang pagpestuhan. Nung natapos na namin yung isang sektor, naglipat na ako sa may moske. Ganun pa rin yung movement namin. Dahan-dahan lang yung pasok namin, pero hindi na kami nakabigan, naka-dismounted na kami nun kasi clearing na mga bahay-bahay na. Pero naglakad na lang kayo. During movement namin, doon na. Parang pagising ko na lang na habang naglalakad ako, nakatapak ako ng IED. Tapos pagsabog niya, parang nag-restart lang yung ko. Parang nag-restart lang yung utak ko na parang nakatulog ako na biglang nagising. Tapos pagkita ko na lang na yung isang paa ko, yung kanang paa ko is na siya na nasabugan na. Tapos ano? After nung pagsabog niya, nakita ko na lang yung paa ko na wasak na siya. Pero nakakabit pa siya na may pag-asa pa para mabuhay kung kaya pang i-survive yung isang paa. All others naman sa katawan ko is wala naman siyang yung nasa likod ng tropa ko, hindi naman siya na ano sa pagsabog kasi medyo nasalo ko talaga yung kanyang landmine. Anong reaksyon ng tropa nung nakita ka nila? Nung reaksyon ng tropa na sila, nagulat sila bigla. Sa naman, nag-apply agad sila ng first aid. Tapos nakatawag ng sa TCP namin ng rescue agad para mabuhat ako sa pinakamalapit na ospital. Conscious ka pa na? Conscious pa ako nung na yun. Hanggang sa ma-extract nila ako, conscious pa rin ako hanggang sa makarating sa hospital. Pero ano sir, wala kang kumbaga something kakaiba doon sa area. Kasi saan ka mismo naputukan ng Yung sa during yung sa sabi ko mayroong natapos namin sektor namin sa school, yung kasunod na sektor na i-clear namin is yung may mosque mismo. Doon sa pagpasok namin, mayroong entrance kasi doon na gate na pinapasukan ng sasamba at saka paglalabasan ng sasamba. Bali yung sa papasok namin is nagdaan kami sa likod. Nung palabas na kami sa pinapasok namin yung mosque, wala nang tao, kaya lalabas na kami doon sa kabilang side. Doon sa lalabas na kami doon sa may kalsada na mismo ng mosque. Pagkatapak ko doon sa may gate mismo, doon na sumabog yung IED. Doon ka na lang. Doon ako na landmine. Pero hindi ka na lang kagad sa buhay. Yung sa sa pagsabog lang bigla, parang pumikit lang ako na pagmulat ko is nasabugan na pala ako. Pero andun pa rin yung critical thinking ko na ano yung gagawin agad. Sa din naman ng tropa, alam din nila yung gagawin nila agad pag kailangan na ng first aid, ganun tawag sa TCP, alam nila yung para makasurvive. Believe din ako sa mga kasamahan ko na kung di rin dahil sa kanila na pag-extract nila sa akin ng mabilisan, pag-apply ng first aid, na sila yung nagbigay ng pangalawang buhay ko na lang. Kasi swerte pa rin. Kaya, anong naging sir, sa paa mo nun? Yung sa paa ko nun, pagdating ng napagdesisyon na ng mga doktor na hindi na talaga kayang i-survive, doon ako na sila. Ginawa na nila yung na amputation na talaga. Putulin talaga. Gaano kahirap tanggapin? Nung first week, mahirap siyang tanggapin kasi bakit nangyari, pero mga nakarang araw, naisip ko na lang din na siguro binigay ito sa akin ng Panginoon para magkaroon ng pangalawang buhay
na kahit maputulan naman ako is yung ano yung activity ko dati na kumpleto ako is magagawa ko pa rin naman. Hindi ka pa rin Sa tulong din ng pamilya ko, na mga tropa ko na nagpapalakas din sa akin noon, na nakasurvive agad ako. Na nagpasalamat na ako kung may naputol man o may nawala man, at least may dumating naman na mas bago na yung pag-iisip ko is na high moral naman. parang ano talaga. Hmm. Hindi naapektuhan yung Hindi naman during recovery period din naman na binigay sa akin, nagkaroon din naman na neuro exam, kung paano yung mga battle stress. Kung ganun, sir, hirap din, siyempre, challenge mo na yun, yung sarili mo yan. Sa side naman ng parents, sa kanila. Yung sa parents ko, yun yung pinakamahirap kasi nagpunta ako doon is wala pa akong prosthetic talaga. Almost 3 months, after 3 months, nag-uwi ako sa amin. Doon yung hindi matanggap din ng parents ko yung nangyari sa akin. Pero sabi ko na lang na okay lang yan. Makakasurvive pa rin naman ako sa buhay ngayon. Sa akin yung okay lang sa kanya sa akin. Pero yung sa feeling ng parents mo, yun yung pinaka mahirap kasi makita mo rin sila minsan na umiiyak sa nangyari din sa akin. Pero ngayon naman, 3 years na ako na amputee, natanggap na rin naman nila. So yun yung nangyari, bakit ka na lang. Hindi mo makalimutan ang araw na yan. April 28 ng 1600 yung kwan ko. Yung pangyayari. After ng amputation ko sa ospital, yun na. Pagdating ko doon, pagkakita nila, kailangan ng putulin talaga. So, bilang isang nagsakripisyo o nagserbisyo sa bayan, sir, yung ginagawa mo, naglilingkod kayo sa bayan para sa kapayapaan. Kung may mensahe ka sa ating mga kabataan, gusto rin magsilbi sa bayan, ano yung message? Para sa ating mga kabataan na nangangarap din na gustong maging isang sundalo, ngayon pa lang is pagbutihin nyo na yung mga pag-aaral nyo, yung magkaroon kayo ng i-develop nyo yung skills nyo sa leadership. Kasi ang pagiging sundalo is nakabase yan sa ating leadership and ating skills, sa ating mga kung paano ka magdadala ng tao, kung paano yung pakikisama mo, and yung kung paano ka magkaroon ng ng critical thinking, kahit during ng firefight is makakapag-isip ka pa rin ng tama, yung problem solving nyo kailangan nating i-develop. And especially yung natin, dapat meron tayong takot sa Diyos na kung ano mang pagsubok na hinaharap natin is kaya nating lampasan. So, yun lang sa atin, sir. Unless kung may idagdag ka o gustong sabihin, dagdagan. Yun lang. Pahabol na lang, sir. Kumusta ka ngayon, sir? Sa ngayon, nagsiservisyo pa rin ako na kung hindi man sa battle area, na dahil sa sitwasyon ko, nalipat naman ako dito sa supporting unit ng Armor Division, sa Armor Maintenance Battalion. Ang tasking namin dito is kami yung nagkakandak ng repair and maintenance ng mga armored vehicle natin para masigurado sa atin na nasa 100% na pwede natin silang ilaban kung may biglaan na firefight or gera. Hindi mo ba i-invite ang kabataan na pumasok sa armor? Yung sa mga gusto dyan na mag-apply, pa-assign kayo dito sa Armor Maintenance, sa Armor Division.
lang sa akin, sir. Maraming salamat sa Hmm. inyo, sir. Mabuhay ka, sir. Maraming salamat, no, sir. Pupunta na kayo. Picture mo, ano mo muna, picture mo na kami. Ay, sir, meron pa akong tanong, sir. Picture na kami na sa ganda. Hindi mo kayo makita yung ano? Alin? Isang close kami. Isa lang nabalang sir sa ano, Sanger. Oh, yan.